Start tayo. First topic. Sige, may bati ka ito. Pangbang Carol Catalan from Panabo. Naka-live na. So, good morning, sir. Good morning. Bam. Yan. Okay, first topic is gaano kahalaga ang mastery and discipline sa network marketing. So, unahin kong unang sasagot si Master John. Okay, syempre mastery. Importante, alam mo yung negosyo natin, alam mo ins and outs. Kasi marami kang may encounter sa labas, maraming tanong na some of them would discourage you. Pero kung wala ka alam sa negosyo, syempre madali ka bumigay. Unlike kung batak ka, no, katulad namin, at may encounter ka talagang nega, so madali mo silang, number one, persuade. And number two, of course, mapakita sa kanila na kung gaano kaganda yung business natin. So importante mastery talaga. Yung skills dapat matutunan. Dapat talaga yun. So practice. Importante yun. Attend ka ng trainings. Okay. Salamat to Master Roy. Paano mo naman sa'yo, sa pananaw mo, gaano kahalaga yung mastery and discipline? Kasi magkaiba tong dalawa na to eh. Yes. Mastery and discipline. Ang isa sa mga essence ng pagiging successful, of course, yung discipline. Kasi baliwala lahat yung galing mo, yung natutunan mong skills, kung hindi mo to i-apply, kung hindi mo to dadaanin sa disiplina mo. Okay. So, itong dalawang to, going up, yung mastery and yung discipline, dapat sabay ito. Hindi pwedeng maiwan yung isa, hindi pwedeng maiwan yung umangat si discipline, wala ka namang mastery. Hindi naman pwedeng angat si mastery, ang galing-galing mo, sablay naman ang disiplina mo. So, dapat sabay ito. At ang pinakamaganda dito, pag disiplinado ka at saka may mastery ka, yung pagbagsak mo ng marketing plan, pagkausap mo ng tao, pag-persuade mo, pag-convince mo ng prospect mo, or paglalatag mo ng marketing plan, swabing-swabe. Kasi pag naramdaman kasi ng kausap mo na, alam mo yun, na pilit ka, by the book ka, hindi mo siya scripted. Hindi mo siya makukuha. Pag naramdaman ng kausap mo na kikitaan mo lang siya, kinakailangan galing sa puso. And yun, makukuha mo lang yun kung master mo yung ginagawa mo, tapos may disiplina ka pa. Yun. Ako, sinulat ko dito. Ano nyo to ibigyan nyo to ng comment. Sabi dito sa mastery and discipline. Discipline is the key to mastery. Ibig sabihin, mahihirapan ka ma-achieve yung mastery kung hindi mo i-apply yung disiplina. Example, basic to kasi yung, kunyari, OPP. Para ma-master mo yung OPP, kailangan mong umattend, manood, makinig ng iba't ibang speaker. Correct. So kung wala kang disiplina para i-push yung sarili mo, gawin to, hindi mo ma-achieve yung ma-master mo yung basic na OPP. Example, especially sa skills, maraming nagpi-fail, no? Online marketing, offline marketing, maraming gustong matuto or maraming nagtitrain, umaattend ng mga trainings, especially MDO. Invite. Ang basic ng invite, no? Mag-i-invite, ang gagawin, mag-i-invite ng 1, 2, 3, 4, 5, ayaw na. Sa level na yun, walang mastering nangyayari. Yes. Kasi wala kang disiplina. Ang goal kasi ng discipline, hindi mo to titigilan hanggat hindi mo siya natututunan. Kaya maraming hindi nagiging successful kasi nawawala yung disiplina sa sarili na i-push niya pa hanggang sa matutunan. Ang nangyayari sa iba, nagkakaroon sila ng attitude na susubukan lang, hinahanap kagad yung result. Oo, ganun siya. Kapag hindi na-meet yung result na gusto, ay hindi para sa akin. Yun. Marami kasi pare, madadrama eh. Naghahanap ng pag hindi ako yumaman in 6 months time, dito para sa akin. Okay. May tanong ako, ang pagyaman ba sa InGlobal, kailangan nilalagyan ng yung time? Hindi eh. Ako hindi. Kasi depende yun sa iyo kung kailan ka maging seryoso. Dalawa daw kasi yung start mo sa negosyo natin sa InGlobal. Yung first is nung nag-join ka. Yung bumili ka ng kit or global package. Yung pangalawa,
kung kailan ka nagseryoso. So, ang binibilang talaga doon, hindi yung kailan ka nag-join, kundi kailan ka nagseryoso. Yun. So, depende yun, yung success mo, kung kailan mo makukuha yan, kung kailan ka mag-seryoso. Kaya marami, 2 years na, wala pang resulta, kasi petiks pa. Pero karamihan, pag dumating sa point na nagseryoso na, nagkakaresulta. Yun. Maraming ganun naman. Kaya meron iba may mga kwentong nag-join ngayon, after 2 years, nagkaroon na parang natauhan. Yun, natauhan. Doon pa lang siya mag-i-start Yung word, trumabaho. natauhan. Wala Yeah. trabaho. May nabasa ko yan parang kaninang morning sa Facebook. Sabi niya kanina, isang taga-in, sabi niya, ngayon pa lang ako nag-iinit sa Global. 2 years lang ako, after 2 years, ngayon pa lang ako nag-iinit sa Global. Meaning, doon niya pa lang totoong naintindihan. Yes. Sometimes kasi parang mga masters sa experience ko, kahit naman ako parang saka naman ako humataw sa AIM Global, yung nakita ko ng umaasenso sina Carlos, sina Mylene. So there is always a perfect timing kung kailan mo suseryosohin at disiplinahin ang sarili mo kung kailan mo suseryosohin yung business. Tama. Yeah. Yung may mga mabibilis na resulta, ito yung nagseryoso ka agad. So, pero pansin mo naman, di ba, sa AIM Global, may iba na ngayon nagpipik. Nung una, wala talaga. Yung dumating ang online, yung sa online na nga, doon sila rumatsada. So, ito yung time nila. Parang gano'n. So, pag minarinig tayo na kwento na, ito meron tong marami na confuse nito. Yung tipong minarinig sila na kwento na 3 months lang, sumabog na. 4 months lang, sumabog na. Or pumutok na or lumaki na yung network. Nagkakaroon ng question na, paano ba sumabog ng 3 months? Paano ba sumabog ng 4 months? Anong sagot niyo doon? Ikaw, Master Chris, pag okay lang ba na yung isang distributor sumabog in 3 months? Or mas... Hindi hinog eh. Ako, depende. Depende talaga kung meron kasing tao na hindi mo kasi pwede compare yung sarili mo sa mga sumabog. Oo, yun nga. Kasi iba-iba tayo ng prospecting. Iba-iba yung level ng mga kakilala natin. Iba-iba din yung level ng pananaw natin sa pagpapalaki ng grupo. So, hindi mo pwede i-compare yung sarili mo. Ang pwede mo i-compare, ano yung alam mo sa alam niya. Kasi kung yung alam niya, tsaka yung kung bakit siya sumabog at alam mo yun, pwedeng maging parehas kayo ng resulta. So, hindi mo pwedeng sabihin na, ako 3 months na, siya 3 months na. Bakit hindi magkaiba kami ng resulta? Kasi hindi yun sa 3 months. Nandun yun sa ano ba yung alam namin parehas o ano yung ginagawa namin parehas. Tsaka kung pagbabasihan mo pare ang results dyan, ang iba sumasabog after 1 year, ang iba after 6 months, ang iba 3 months. Pero ang bottom line pare, pareho naman sumabog eh. Tama. Di ba? Ang iba nga lang mabilis, pero ang result, nakuha mo rin. Hindi nga lang, hindi magkakapareho na ang panahon. Naalala ko nga, may nagsabi sa akin yung isang mentor ko, wala na ngayon, si Upline Jun Quintana. Yung siya kinuwento sa akin na, let's say for example daw, nag-aral tayo ng engineering. So, 5-year course. So, si Master Chris, natapos niya yung engineering ng 3 years, may maganon eh. Diba? Si Master Roy naman, sakto 5 years. Yeah. Tapos ako, matigas ang ulo, laging naglalakwat siya. Kulang yung mga, tawag? Subject. Oo, inabot ako kunyari ng 7 or 8 years. Tama? Tapos kami nagkita ulit after 10 years. Then we found out, parehas kami ng sahod. For example, kunyari, nag-100,000 kami, parehas. Now, does it matter kung natapos siya ng 3 years? Correct. Ito, 5 years, o ako 10 years, kung yung time naman na nag-meet kami, parehas naman kami na resulta. So, huwag niyong titignan kung ba't ang bagal nyo ngayon, maliit yung network nyo, or i-compare yung sarili nyo sa iba. Kasi, gaya ng sabi ni Master Chris, iba yung pinagdadaanan nyo ngayon. Iba yung yung prospects nyo, yung environment nyo, yung grupo nyo ngayon, iba. So, kumbaga, may adjustment, period of adjustment eh. So, kailangan lang kailangan makapag-adjust ka kaagad. Matutunan mo yung dapat para lumatsada ka. Okay. Diba? Okay. Bottom line, successful din. Oo. Correct. So, sa successful ka, doesn't matter. Siguro ako ang tip ko sa ganyan, huwag mong tignan yung resulta.
ang tignan mo, ano yun na yung mga level ng natututunan mo. Kasi yung level ng natututunan mo at nagagawa mo, yun yung doon magbe-base yung nagiging resulta mo. Yung iba kasi ang tinitignan resulta, pero hindi tinitignan, ano na ba yung alam ko? Ano na ba yung nagawa ko? Mati po nga na. Example, meron akong downline, angal ng angal. Wala pa ako, ano na ako, 1 year na ako. Sabi niya sa akin. Nung pinag-talk ko, sige, sabi ko gano'n, sige, suporta kita. Pinag-talk ko, siya pinag-speaker ko. Nanginig. Pagbaba ng stage, nung nag-uusap kami, sinabi ko talaga, alam mo, kaya hindi ka pa kumikita na malaki. Kasi 1 year ka na, nanginginig ka pa sa stage. Yeah. Ibig sabihin, marami ka pang hindi ginagawa. Kaya hindi mo pa nakukuha yung mga gano'n. Yan. Okay. So, I hope marami kayo natutunan sa topic na yon. So, see you next week. Joke lang. Joke lang. So, celebration ng birthday mo. Ayan. So, before tayo tumuloy, batiin muna natin yung ibang mga, mga nanonood sa atin. So, si Ma'am Cathy Austria. Wow! Ma'am Katie! Ma'am Katie ba yan? Ma'am Katie Perry, good morning. Dami, pare. Ayan, so, ang dami. So, basta sa lahat po ng naka-online ngayon, nanonood ng live, good morning sa inyo lahat. Sa sobrang dami na naiwan namin. Ayan, so, ang mababati namin yung mga latest, Ayan, sabi ni Nasus, Uskur, tama po kayo. Ayan. Sabi naman ni God, power po sa inyo, God bless. Rose Cubin, hello. Ayan. So hello din po, hello sa lahat, no? So may mga topic pa po kami na ni-ready. So kung may mga question po kayo, pwede nyo pong i-ready. Isusulat po i-prepare mo idol, tas lagay mo sa amin. Para baka kasi hindi namin makita na. From Abu Dhabi, upline Jalsi Perez is watching. Yeah. Hello. Pusuan mo na ito. Dubai, di ba sa ito, Falcons? Dubai, Falcons, hello. Ayan. Si Nolan Perez. Ayan. Ulitin ko guys, kung meron kayong mga question, try nyo i-comment para maibigay sa amin ni Ryan yung tanong. Ryan, piliin mo yung magandang tanong Yeah. Yung magandang tanong, bigay mo sa amin para maano. Ito pare, batiin ko lang to kasi sige. Sobrang seryoso itong magtrabaho ngayon. Si upline Janice Napaw ng Dubai. Wow. Falcons, no? Mga Reapers. Hello. So, batiin mo na lahat ng team mo, idol. Rockstars, yeah. Falcons, All-Stars, TTG, lahat. Nihirap kasi kami sa makalimot So, lahat ng group ng DTA. Lahat ng DTA na andyan at naniniwala sa industriya ng AIM Global. Hello. Yan. Idol. Ako sa lahat ng clanmates. Yan. Lahat ng clan. Under ng Yes. clanmates. So, ako naman lahat ng under ng Team Upline at ng G2. So, hello sa inyo lahat. Okay, next topic tayo. Okay, next topic tayo. Next topic tayo. Basic tips in network marketing business. So, okay. Medyo maraming nagre-request itong tanong na to eh. Tips. Actually, lahat ng top earner ng AIM Global, lagi itong hinahanapan. Ano bang basic tips mo, no? So, meron akong konti dito, baka makatulong. So, basic tips, no? Ako, tip number 1, tuloy-tuloy lang. Yung pinaka... Classic. Alam nyo, kaya naman meron kaming results ngayon. Simple lang kasi hindi kami nag-quit yung mga panahon na nahihirapan kami. Yun. Kasi yung na-experience nyo ngayon, definitely pinagdaanan din namin yan at na-experience namin yan noon. Siguro kung meron man kami pwedeng ipagmalaki, kami tatlo o yung mga top leaders ng AIM Global, yung disiplina na hindi kami nag-quit, yung oras na nahihirapan kami, nagdududa kami sa ginagawa namin, hindi kami tumigil. Tumuloy lang kami. Sure. Kaya andito kami ngayon. Okay. May isang, ikaw, may gusto kang... Okay. Meron kasing baka tumalon yung niya. Sabi niya dito, from si Irene Organista, upline, ano ma-advise nyo sa amin na nagagawa lang part-time ang business dahil sa work namin dito sa abroad? Ano? Part-time lang nila ginagawa, mga nasa abroad. Ano yung pwede nyo i-advise sa kanila?
Sa mga OFWs, no? Yes. Nag-i-aim part-time. Well, importante, pag nabakante kayo, of course, dahil maganda nga na meron tayong online ngayon, still gawin nyo yung AIM Global. Kasi importante naman yung quality time na binuhos mo doon sa negosyo mo. No? Full-time ka nga, pero petex ka naman, fooling time ka naman. Tama. Diba? So, wala din, useless din. So, mas importante na kahit na magbigay ka lang ng 2 oras kada araw sa AIM Global o sa negosyo mo, make sure, seryoso talaga siya. Correct. Kasi ako, para sa akin, lahat naman siguro ng nag-networking, we started as part-time. Ako naalala ko, yung in-invite ako ni Sir John, I was really busy noon as a physical therapist. Ang work ko noon from 8 o'clock ng umaga hanggang 8 o'clock ng gabi. So definitely it's a 12-hour work. Pero kung iisipin ko, paano pa sisingit ang network marketing? Hanggang alas 8 ng gabi yun. Kuminsan meron pang overtime. Pero sabi nga ni Sir John, kung gusto mo mabagong buhay mo, kailangan mong manage yung oras mo. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang 24 hours per day. So, paano mo ito i-manage? Kaya ang ginagawa ko, pagpatak ng alas 8, discipline myself na kahit na pag-overtime ako ng boss ko, hindi ko tatanggapin talaga yun. Kasi, para naman sa pangarap ko yun. Kasi yung 8 to 8 ko ng umaga, 8 ng umaga at 8 ng gabi, para trabahuin ko pangarap ng boss ko. Pagpatak ng 8:01 naman, para naman sa akin. So, doon ako nag-network itong gabi na yun. Galing ano yun? Sakto yun. No? Papasok doon yung disiplina naman. Disiplina naman. Time management, Ako siguro sa mga part-timer, gawin nyo both online and offline. No? Pag hindi kayo nakakalabas ng work nyo, pwede nyo gawin siya online. No? Siguro ngayon, i-goal nyo lang na pag-aralan nyo. Pag sinabing pag-aralan, huwag nyong antayin yung upline nyo na tuturuan kayo. Available naman ang online tutorial sa mga YouTube. So, mag-self-study ka siguro mga 1 week, marami kang matututunan. Maglaan ka at least mga 30 minutes para manood ng YouTube training. Marami kang matututunan. So, doon pa lang, yamado ka na. Ngayon kung ikaw naman ay part-time na nakakalabas, pwede mong gawin offline. Ibig sabihin, lakasan mo yung loob mo, i-approach mo yung mga kapwa mo Pilipino, i-approach mo yung tao na i-offer mo yung business. Ang pumipigil lang naman talaga, hindi naman yung part-time or full-time. Hindi yun ang pumipigil. Yung kung paano mo hinahataw. Kasi kung part-time ka pero natatakot ka naman gawin yung negosyo, so walang mangyayari sa'yo. Diba? So, ganun siya. So, kung tatanungin ako kung ano ang lamang ng full-time sa part-time, walang lamang dyan. Tulad ng sabi ni Master Jogi, kung paano mo ina-apply yan. Diba? Kung kahit 2 hours lang ang ginagawa mo everyday, pero seryoso ka, ano yan, kaya mong gawin. No? Marami tayong mga kababayan na katulad mo na OFW din, na ginagawa nila yung negosyo. Ano to mga downline ko pa to yung iba, domestic helper. Mas mahirap yun. Kasi bawal mag-cellphone. Bawal nga may cellphone sa bulsa yun ginagawa nila after. Sabihin, yung pahinga, ipapahinga nila, hindi nila ipapahinga. I-online marketing nila. Ang mangyayari nga lang doon, medyo mahirap. Kasi pagdating ng umaga, puyat. Pero ang punto doon, sa lahat ng bagay, pag may gusto kang mangyari, kailangan mo magsakripisyo Isasakripisyo mo yung pahinga mo para mabago yung ikot ng buhay mo. Yun ang marami sa iba kung bakit hindi nagiging successful yung salitang sakripisyo. Maraming salamat, Idol. Grabe yung tubig niya po, pang mayaman. Kasi sa amin, parang bote lang ng Nescafe yung sa amin. Sa amin, may tangkay pa yun. Iba talaga si Master. Ayun, so I hope meron kayo, nasagot po namin yun. So tutuloy ko po yung unang tanong ko kanina kay Master Jogi. Ay, sa'yo ba ito? Ay, nasagot na yung basic tips in network marketing business. Basic tips? Isa sa kanya na, no? Ikaw na yun. Hindi pa sinagot kanina ito
Okay. Ako, ang isa sa mga tip ko na ginawa ko, yung meron akong goal, meron akong unang-una, hindi mahirap kasi mag-network o mahirap gumalaw kung wala kang direksyon o wala kang hinahabol. So, unang-una, I set my goals. Ano ba ang kailangan kong mapatunayan o kailangan kong maging result sa short-term goals ko and long-term goals. So, meron akong dapat may magawa ako in ano bang pwede kong gawin in 3 months time, meron akong 6 months time, meron akong 1 year time. So, meron akong hinahabol. Kapag may hinahabol ka kasi, hindi ka meron kang hindi ka pwedeng pumetex, Yes. hindi ka pwedeng mag-relax kasi hindi pa tapos. For example, nung nag-start ako noon, sabi ko, pag ako nung naka 3 months na, dapat at least meron akong 2 lines na nagmo-move with 5 leaders sa ilalim. So, doon ang trabaho ko. Hindi ako titigil hanggat wala pa akong 5 leaders sa isang line at hindi ako titigil hanggat wala pa akong 5 leaders sa kabilang line. So, pag may hinahabol ka, hindi ka titigil eh. Tama. Hindi ka titigil. Ito, mas maganda. I-connect ko para mas maintindihan nyo. Kasi, sabi ni Master Roy, short goal, tsaka yung mga big goal, no? So, lagyan natin ng sample para mas maganda kasi dahil basic. Kung ako bagong join, Master Roy, ano ang dapat una kong i-goal? Kung kunyari, kapipiin ko lang ngayon, ano ang goal ko ngayon? Kung bagong piin ako. Para sa akin, dapat aralin mo yung ano ba yung negosyo mo? So, hindi talaga pwedeng humataw agad? Hindi. Dapat aralin mo muna. Yun yung maling sistema na nangyayari sa marami. Lalo ko nga sa unang kumpanya namin, ni Master Jogi, hindi kami pinapag-invite kaagad. Pinapag-attend muna kami ng sangkatutak na OPP. Paulit-ulit nga yun, di ba? Paulit-ulit na kailangan umattend ka ng OPP, product demo, NDO. Paulit-ulit yun. Babag sa... And I asked that before kay Sir Georgian tsaka kay Sir Jan na memorize ko lang yung OPP. Ba't kailangan ko pang umattend ulit? Eh sabi nila, kailangan mo siyang attendan hanggang sa ma-internalize mo. Iba yung na-memorize mo sa na-internalize mo. So kailangan first and foremost bago ka humataw o bago ka mag-set ng goal mo, alamin mo muna kung ano yung negosyo yung papasukin mo. Ang explanation ko dyan sa mga training ko, hindi ko yun nasasabi sa mga... Yung AIM Global, pag nandito pa, huwag ka muna humataw. Nandito pa siya eh. Ang AIM Global, pag bumaba na siya, doon ka humataw. Ibig sabihin, from alam mo, gusto mo na siya. Nasa puso mo na siya. Kasi pag andito na, wala na. Kahit mali-mali sinasabi mo doon sa kausap mo. mo. Tsaka kahit negative ka ng kausap mo, wala na. Tama eh. Kung nga pala, di ba sabi sa NDO, dapat daw umattend 5 times. Diba? So bakit 5 times? Kasi may explanation yan, di ba? Actually, yung sinabi ni Master Roy. Kasi yung first time mo makaka-attend, you would be excited. So may excited ka lang, wow, grabe, ang ganda dito, pwedeng akong kumita, etc. The second time na makaka-attend ka, you would understand the business. Maintindihan mo na yung marketing plan, yung flash out, everything, yung point system. Ganun pala yun. The second time. The third time na attend ka, you would memorize it na. So, meaning pwedeng word for word, kung ano sinabi nung upline mo o yung speaker, nasasabi mo na. Ang problema lang sa memorization kasi, is pag nawala ka o may tanong sa'yo na hindi mo pa alam, na nararatel ka. Kaya yun yung memorize. Yung fourth time, yung sinasabi nga, internalize. Pag nasa puso na. No? So, meaning pwede ka na mag-present kahit pabaliktad. Tama? Yung panglima is, may na nga, mastery. Okay? Ito yung kahit ano ibagsak na tanong sa'yo, pwede mong sagutin. Kahit sino kausap mo, kahit anong level, Negative, positive, pwede kang humarap, pwede mo siya masagot, pwede kang mag-adjust. So kaya importante na dumaan ka dito sa 5 to. Ang tawag doon, discipline. Discipline. Now yung 5 na yan, hindi talaga 5 beses. Kasi minsan umattend ka, na-excite ka lang. Ilang beses ka umattend, puro ka excitement lang. Tama? Kaso nga lang, naintindihan mo lang siya on the 10th time na umattend ka. So eto pa lang yun. Pangalawang beses pa lang, yung naintindihan mo siya. So, kaya paulit-ulit ka pinapa-attend is para dumating kayo sa pang-5. Correct. Tama? So, Master Roy, kung ang nangyari,
ika-20 times kong pumunta, nalobat ako, ano nangyari doon? Ay, wala. Dito ka. Yung excitement mo, punta ka dito eh, di ba? Dito ka sa kabila, bumaliktad ka pa. Ibig sabihin, dapat, pag nag-aim global ka, habang tumatagal, Oo, dapat lalo nag-level up ka. lalo kang Pero, nababaon. balikan ko sinabi mo, kung andito na yung business mo, ewan ko, kung dapat ka pang malobat. Kung malobat ka siguro isang araw, pwede. Hindi, I mean, yung kanina, kasi may level siya eh. Tama yung sinabi niya eh. May nangyayari kasi, habang uma-attend, nalulobat. Nalolobat. Well, importante kasi, pag nandito ka na, self-motivated ka na. Tama. Na kahit na, alam mo yun, sobrang negative na yung surroundings mo. Kaya meron kang makikita, di ba, naka 20 times na. Pag tinanong mo, wala masagot. Ano nangyari doon? Umattend lang. Umattend lang. Masabi lang na makalimang beses, makasampu. So, hindi niya talaga seryoso. Hindi talaga literal po na 5 beses, no? Oo, pero dapat lumabot ka sa 5 levels na yan. So, pag-attend kasi sa mga seminars, hindi yung attendance ang usapan doon. Ang usapan doon, yung iintindihin mo yung inatinan mo. Correct. Example, kunyari ako, umattend ako ng first timer ako, umattend ako ng OPP. Attend ako ng OPP, titingnan ko yung aaralin ko, ganun pala yun, ganyan pala. Yung second attend ko, ang pag-aaralan ko na dyan, is paano binabagsak ng speaker. So, nandito ngayon ako, parang sa level niya. Hindi ako aalis dito kasi titingnan ko lahat ng level ng speaker. Correct. Papanorin ko si Roy, papanorin ko si Master Jogi, papanorin ko si... Paano yung paano yung opening, lahat papanorin ko. Tapos ang ginagawa ko, namumulekta ako ng mga magagandang bagsak. Iniipong ko yun. Ang malupit nito bro, pag nagawa mo na yun, ang lupit mo, ang galing mo na magbasa. Lahat ng magaling. Kasi pinagsama-sama, nilagay mo. Ganun yun. Actually, lahat naman tayo ganun na nangyayari. Pag meron ka narinig na something, ilalagay ko to sa ano ko. Kasi ako din, nagsimula ako mag-speak, wala naman ako original, lahat yun, kinuha ko sa kanila. So ngayon na lang, syempre, dahil tumagal na, may sarili ka na experience, yun na yung... Minsan nga yung napapanood mo sa TV. Ay, pizza. Talaga, kakaiba po talaga dito. Live po to, live. Kaya po... Ayan, so may dumating na pizza. Ayan, para ano. So, ganun yung nangyayari na tawag dito, hindi yung basta umattend ka lang. Nandun ka para mag-aral. Estudyante ka talaga. Actually, nakalagay yan sa notebook ko. Basic tips in network marketing. Yung first stage, student ang tawag. Ulitin ko yung first stage ng network marketing is student ka talaga. Ibig sabihin, hindi ka magre-recruit. Mag-aaral ka talaga, aaralin mo lahat, pasikot-sikot, lahat, no? Ang next stage mo is maging teacher. Ibig sabihin ng teacher, nandito yung sinishare mo na to tinuturo mo na yung mga natutunan mo. Yan. Ang next stage naman, yung sa teacher, nandito yung duplication. So, gagawa ka ng teacher ka, gagawa ka ng student mo. Ngayon, yung magle-level up ka, magiging coach ka na from teacher, magiging coach ka na. Iko-coach mo na yung tao mo. Sumunod na level, yung pang-apat, yung magiging motivator ka na. Marami kasi nagkakamali dito yung coach at saka yung motivator. Akala nila parehas. Magkaiba yon. Ang coach, ang trabaho ng coach, sabihin sa iyo yung tama at saka mali mong ginagawa. Kaya ikaw, kung downline ka at yung upline mo, sinasabihan ka na mali ang ginawa mo, huwag ka ma-open kasi kino-coach ka nung upline mo. Yung isa naman, yung level 4, yung pang-apat, yung motivation, ini-inspire mo yung tao mo. So, magkaiba yung coaching sa motivation. Yung motivation kasi ginagasolinahan mo Correct. Parang binubuhusan mo ng ng gasolina para magliyab. Sa coaching, kung hindi ito yung motivation, hindi ito yung ginigigil ka. Ang coaching, tinatama sa'yo, bro, huwag mo itong ulitin. Huwag mo itong gawin. Idol, yung ginagawa mo, hindi ka magkakaresulta kasi mabagal ka. So, dapat marunong kayong tumanggap ng ganon kasi part yun Correct. Part yun. Kasi iba pag ganyan, pag pinagsabihan, wala na. Minsan nga sa, di ba, sa NBA, minsan, tsaka sa PBA, wala, minumura ng harapan Minumura ka ng harapan, di ba? So, coaching yun. Motivation, hindi mo... Mahalan yun. Iba yung murahan sa mahalan. Kaya kapag yung upline mo, medyo offensive magsalita, very emotional siya. Kasi hindi dahil sa gusto ko niya ipahiya. Kasi may gusto siyang mangyari sa buhay mo Correct. Kapag naitama niya yon, sabog ka talaga.
minsan kailangan niya lagyan ng emotion para maramdaman mo yung point na yun. So ulitin ko yung basic yung difference mo na. Sige, yung difference. Basic tips ng network marketing, student ka, pagpasok mo. Puro absorb? Absorb. Teacher, i-share mo na yan, yung na-absorb mo. Kaso yung teaching, lang, kumbaga, plain lang siya. Basic to, basic lang. Turo lang talaga. Turo lang. Parang kunyari kung nag-OPP ako, aaralin ko yung OPP. Pag natutunan ko yung OPP, mag-start ngayon ako mag-share. Teacher ka nun eh. Mag-OPP ako, lahat man ako makikinig. Kung sino yung mag-join, yun ang magiging student. Yeah. Ganun yung nangyayari doon, no? Ang next nun, nandun yung duplication, doon dumadami. Yung teacher. Actually, nung nag-start yung In Global, itong dalawa lang yung tumatakbo, teacher tsaka student lang. OPP, banat lang ng banat. No? So sa coaching, ito yung, nandito yung demo drill check. Yun yung coaching. Papakita ko sa iyo, tama ba yun? Demo drill check? Papakita ko, gagawin mo, tapos titingnan natin. And last is motivation. So kung leader ka, yun yung pinaka-part. Papansin mo kaya yung mga top earner magaling mag-motivate. Yeah. Kasi kinukwento na nila yung pinagdaanan nila para ikaw lalo ka manggigil. Di, kaya mo yan. Yan, mga tipong gano'n. So yun yung 4 na level na natutunan ko. Natutunan namin sa basic ng network marketing. Idol. Kapalag nga kayo kasi may ganito ngayon. Dati kami, wala eh. Wala kami, di ba? Yung nag-start kami sa network marketing, wala namang ganito na may susundan pa eh. Oo. No? Hindi ko nga alam yan eh. Ngayon ko lang alam. Pero tama eh, napagtanto ko nga pala, no? Kung baga ngayon, meron na siyang outline. Meron may outline na ngayon. Kasi kami pattern talaga no? Meron ka ng programa na susunod. Ang dati, ang tawag ko dyan, season of network marketing. Building, developing, keeping. Minsan kasi, pag narinig ng tao, parang malalim pa din. So, lagay natin sa sa layman's term. Galing. So, kaya pala... Kaya kung ikaw, nandun ka pa rin sa student, ayun, naabo mo, bro. Yung 1 year ka na, ma-attend ka pa ng OPP. Di ba? O, kunyari, nagbago, dito, naging 12,980 tayo. Lahat tayo student ulit. Ganun ang nangyayari doon. Kaya papansinin nyo, nung nag-start yung 12,980 program, lahat ng top earner umattend uli ng seminar yan. Yeah. Ang teacher namin nun si Doc Ed. Sila Sir Legend Gonzales, sila Sir Francis. Humingi kami ng time para turuan kami. Imagine niyo yun top earner na yun. Hihingi ka pa ng time para turuan ka. Paano yun? Meaning, lahat ng tayo, dumadaan talaga tayo sa level ng student. Kaya yung iba nagpi-fail, kapag bayad, ayaw umatin. Ayaw, di ba? Ang maganda ngayon, nasa YouTube na. Correct. Lahat. Oo. Tsaka akala ng iba, ito ayaw natin against dun sa mga pirma-pirma. Kaso minsan, ang after lang nila is yung mapapirma pag umatin sila ng OPP o NDO o kung ano man yun. Pero hindi nila alam yung kahalagahan ng inatinan nila. Yeah. Yung iba nga, di ba? Ang kakapal eh. Sabi ko, asan yung di ba, papapirma? TCR daw. Asan yung nito? Ano doon po? TCR daw. TCR. So alam na tinatapos lang nila yung pirma. Oo, pero yung value nung inatinan nila is wala, na waste lang, sayang. So, kung titingnan natin yung pinag-uusapan natin, ang ending nito, sa dami-dami yung atin na training, babagsak talaga lahat sa basic. Pag hindi mo natutunan yung basic ng network marketing, marami kasi ginajump to eh, tinatalunan. Hindi pa alam yung OPP, iba ang gusto mga online marketing na. Gusto mo, humataw na sa probinsya, yung mga ganun. Pero, wala pang knowledge talaga sa negosyo. No? Hindi sila duman sa proseso. Tapos pag nag-fail, hindi para sa akin ng network. Sisisihin si upline, dami ng drama sa buhay. No? Sayang lang ang pera ko. Sayang ang pera ko. Si upline, niloko lang ako. Nakutulang ako. Ang tawag ko siya bro, self-sabotaging. Sinasabotage yung sarili. Tama no? May tinatawag na, may kasabihan na, huwag kang magmamadali. Huwag kang magmamadaling yumaman. Tama ba? Tama ito. Huwag kang magmamadali. Tama mali? Tama. Pero pwede mong bilisan. Yun. So, bilisan mong matuto. Bilisan mong kumataw. Sigurado, bibilis yun. Di ba? Pero walang shortcut. Pwede mo lang bilisan yung mga gawa. There's no elevator to success.
Sabi ko bro, natututunan Master Chris sa'yo. Ako din, marami akong natututunan kay Master Jogi. Parang wala kang natututunan sa akin. Pasa mo. Marami ako. Ay, ito talaga ang marami kong matutunan kasi po, bata pa kami. Ayun. Yun ang tama. Oo. Actually. Sa totoo po, hindi rin lalaki ang industriya ng networking kung hindi po pinanganak si Roy Cueto. Parang alamat ako ah. Ayan. So, I hope marami po kayong natutunan. So, Yan na. bati-bati uli muna tayo. Yes. Idol. Ang dami. Sir, tama na. Puro grupo mo to. Sir Korsky, Kantorya ng Pakistan. Grabe. Grabe. Mahal na mahal ko yung Pakistan na yan. Yan? Oo. Pag may kausap ako, talagang may feeling Pakistan. Pakistan. Pakistan talaga yan, bro. Pwede ba kumain dyan? Sir Korsky. Yeah. So sa lahat ng mga taga Pakistan, yeah. So good morning sa inyo lahat. Payaman tayo dyan, no, sa Pakistan. Ayan. So ang dami, oh. Power, grabe. Kaya. So kung marami po kayong natutunan, hit nyo lang yung likes para alam namin na Ganun may kayo, natutunan kayo. Yes. Parang nakikinig ko lang kayo. Sa mga naman nag-enjoy, hit nyo po yung pusuan nyo lang, no, para ganahan lalo si Master Roy i-share yung mga knowledge niya. At para palagi kami dito. Kumbaga sa ano yan, sa offline idol, palakpakan yan. Okay, ganun ba yun? Ginaganahan yung speaker pag Yan, maraming pumapalakpak. Puso. Oo. Pupusuan natin. Huwag ikaw, pwede ba ako? Huwag ikaw. Pupusuan ka na po. Hi, Batangas Empire, DTA Batangas Empire. Hello, Apps Gay. Pinusuan ko na bro. UDT. Parang dami pumupuso. O yan. Parang alam mo sinong pupuso. Ay, Ayan, hindi mo makita yun. Hindi mo na makikita yun. Ayan. Nalalaman na lang natin. Ayan. So maraming salamat sa mga Napusuan na po, idol. Athens, Greece, bro. Athens, Greece. Nakarating tayo dyan. Oo. Ang bihira. Iba talagang technology ngayon. Ayan. So, kung kayo po ay gusto nyo pa ng maraming videos or gawin namin to Ayan, weekly. Oh! Gawin namin to weekly, tuloy-tuloy lang po ang puso. No? Sige. Ayan. Pag maraming puso, ulitin natin to, brother. Oo. Alright, ang pangalan natin, Parang dahil puso. Actually, ang goal namin sa usapan namin kanina, kailan daw namin uulitin yung live. Ang sabi ko dyan, pag umabot tayo ng ilang views ba ang gusto nyo? Kasi ako, pag nagla-live ako, umabot ng mga 50,000 views to to 60,000 views. kaya mo ng arena, no? Ayun, hindi, views naman yun. Views, oh. Ang views ba yung Kaya- sumilip lang? Ano yung mga nanood? Ako na nakaano. No? So, sige. Ilan ang gusto niyo? 10,000. 10,000 views. Ilan na ba sa'yo? 2,000 na to eh. 3,000. Sino ba makikita? Pag umabot Hindi na. tayo ng 10,000 views, Uli na magkakaroon tayo next week. Maganda yung topic namin next week. Actually, wala pa yung main topic yung AP to GP. Oo, relax lang kayo. Wala pa yung main topic na AP to GP attack. Wala pa yung dalawa. Nakasama namin dapat dito. Ayan. Pero gusto mo bang yung whiteboard natin? Para Kasi- kasi baka so i-share na namin sa inyo yung technique namin, AP to GP. Open. Ano yan? Oo, Pet. Oo. Wala. Oo. Actually kasi sinisikreto namin tong pinagagawa pero dahil gusto namin, love namin kayo. Yan. Dahil mahal namin kayo. Kasi mas maganda bago mo umpisa ang pagkwentuhan natin yung AP to Oo GP. nga. No. Sige, dito na lang ito. Upo ka dito. Ikaw yung mag-ano. Ito magbabagsak. Hindi, ikaw. Ikaw ang program. Nag-aaway pa tayo sa harap ng live, bro. Sa harap ng live, bro, nagtatago tayo. Ikaw yung magbabagsak ng AP to GP. Sa'yo ko natutunan niya. Ikaw, bro. Kanino title yung AP to GP? Ako gumawa Ako, ng AP to kakain GP. ako ng pizza. Silang ba? Pero utak to ni Chris Fontana. Pambira. Hindi, Wait. Pare, hindi. Paano mo binagsak yung AP to GP sa DTA? Tapos susundutan ko. Ayan, okay ba yun? Basta ako lang nag-design ng AP to GP. Yun lang. At dalawa, dito lang naman yan, no? Tapos, habang nag-ano, ano lang natin. Nang ano? Hindi, malaki to eh. Ha? Malaking whiteboard to. O sige, dito. Ayos Ayusin ito. natin. Sige. O yan, so... Konsulta ka muna. O sige. Setup. Hindi, ganito. Kwento ko lang yung AP to GP. Ganito kasi, yung story niyan. Nung lumabas kasi yung... Tama ba?
Yung 12980. Oo. Ayan. Siyempre, nagkaroon ng mga tawag dito, maraming natakot na baka mahirap, baka hindi kami makapagpatiin, yung mga tipong gano'n. So, nagkaroon ng mga agam-agam sa emotion nila na baka lalo silang mahirapan. No? Pero sa totoo lang, hindi naman totoo yun. No? Kasi nakakapagpa 7 heads tayo, nakakapagpa 3 heads tayo, so hindi totoo yun. No? Pero ganun pa man, so ako, on my team, gumawa ako ng way para yung motivation nila, yung gigil nila, hindi mawala. No? So secretly, ang ginawa ko yung program ng 6980. No? Actually, ang 6980 dati, 3 per sa maga, 3 per sa gabi, tapos bawal ang multiple account. So, but then, ginawa ko yung program kasi may mga downline ako na yung market nila, ganun kasi ako nasanay kasi ako na tinitignan ko yung market ng downline ko bago ako, kasi mamaya pahatawin ko sila, parang parang real estate. Diba? Ano yung ibibenta mo real estate? Kung magbibenta ka ng real estate na sobrang mahal, tapos ang market mo is hindi naman kaya, kahit magaling ka, hindi ka makakabenta ng property. Di ba? Parang ganun siya. Parang ahente ng kotse. Magkaiba yung ahente ng regular mga sedan sa mga luxury car. Magkaiba yung mga ahente niyan. Iba yung mga mindsetting niyan. So, ganun ko compare yung 12980 to 6980. So,